Eto na ang last pre-season game ng koponan ni Kai Sotto na Koshigaya Alphas at makakatapat nila ang Shiga Lakes na kung saan napaka-interesting matchup ito dahil galing ang dalawang teams na to sa B2 ng Japan D-League at magsisimula ang laro at approximately 2 p.m. At Luka Doncic maghahasik para sa Dallas Mavericks ngayong season. Well, yan ang pag-uusapan natin in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Based last season ay rank 1 itong Shiga Lakes sa B2 at pangatlo naman itong Koshigaya Alphas. Ito ang dahilan kung bakit promoted ang dalawang team sa B1 dahil sa kanilang success last season and we hope to continue their winning ways sa B1. Kaya kinuha ng Alphas si Kai Sotto to solidify their frontline. At para sa mga naghahanap ng live streaming link, well, gugustuhin man namin na mag-live streaming ay hindi talaga pwede dahil wala tayong right, kaya minabuti naming maglagay na lang ng link sa baba para ma-enjoy ang game live. Just click the link below. It is expected na maganda na naman ang ipapakita ni Kai sa game na ito at ng buong koponan dahil sabi ni Kai sa isang interview ay gumaganda na raw ang kanilang chemistry bawat araw. Makikita rin natin mamaya kung meron bang chance ang Alphas na makaabot sa playoffs. Pero I don't expect na ibibigay na ang lahat ni Kai in terms of his aggressiveness dahil dapat careful pa rin siya dahil baka makakuha na naman siya ng entry in a pre-season game. Pero ang importante nating makikita ay kung nag-improve na ang chemistry ng team. Well, there is no doubt na maganda ang system na pinapatakbo ni Coach Enzai dahil lahat merong opportunity sa opensa, pero in terms of defense ay mukhang kailangan kanila ng mga skills para ma-maximize ang defensive skills ni Kai. Siguro kailangan din nating makikita na titira si Kai sa labas katulad ng ginawa ni Cam Torres na kung saan nakailang tira rin siya sa press last game. Sana ay mabibigyan rin ng the same role si Kai sa offensa at hindi lang puro sa loob ng shaded lane. Sana manalo ang Alphas mamaya dahil magandang baon ito sa kanila going in sa season opening para magkaroon ng magandang momentum ang team at tataas ang kanilang kumpiyansa. At balitang NBA naman, Luka Doncic tinutukoy bilang manlalaro na under the most pressure para sa 2024-25 season. Sa kanyang ikapitong NBA season, patuloy na pinangungunahan ni Luka Doncic ang NBA. Si Luka ay palaging isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa liga at ang kanyang kahusayan sa regular season ay sa wakas nagresulta sa isang malalim na playoffs run noong nakaraang season nang marating ng Dallas Mavericks ang NBA Finals sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2011. Kahit na may ilang injury, nagawa pa rin ni Luka Doncic na tulungan ang Dallas Mavericks na dominahin ang Western Conference sa playoffs pero hindi nila napabagsak ang Boston Celtics. Ang 2024-25 season ay mukhang magiging maganda para sa Dallas lalo na't maganda ang kinalabasan ng kanilang off-season at patuloy na tumataas ang mga inaasahan para kay Luka Doncic. Ibinida ni Paul Pierce ang tumitinding pressure para kay Luka Doncic papasok ng susunod na season. Sa kanilang programa,
The Ticket and the Truth, pinag-usapan ni Poppers at Kevin Garnett kung sino ang star player na may pinakamaraming pressure sa papasok na season. At pinili ni Poppers si Luka Doncic. Ayon kay Pers, si Doncic ang napili niya dahil sa mga nakaraang taon, inaasahang mananalo ito ng MVP at ngayon nakapasok na din siya sa NBA Finals kasama ang ilang beses na pag-apak sa Western Conference Finals. Well, hindi sumang-ayon dito si Kevin Garnett kay Poppers dahil sa kabataan ni Luka Doncic ay wala siyang championship team. May punto naman itong si Garnett na hindi pa sapat ang lakas ng koponan ni Luka Doncic para manalo ng finals hanggang ngayon. Pero maaring tama rin si Poppers na unti-unti nang nararamdaman ni Luka Doncic ang pressure na magdala ng kampyonato sa Dallas. Ang championship window ng Mavericks sa kasalukuyang roster ay sa loob ng susunod na 2 season at kailangan nilang magkaroon ng malalim na playoff run para magkaroon ng continuity at chemistry para muling maghabol sa titulo sa mga susunod na season. May sapat na talento ang Dallas Mavericks para magawa ito ngayong season, pero kung hindi man, malamang naman na natili silang contender sa susunod na taon. May 2 taon pang natitira sa kontrata ni Luka Doncic bago siya magkaroon ng player option sa summer ng 2026. Mahusay ang naging trabaho ng Mavericks sa pagbuo ng isang roster na akma kina Luka Doncic at Kyrie Irving. May player option din itong si Kyrie Irving pagkatapos ng season na ito at bagaman tila nagugustuhan niya ang Dallas, maaari niyang piliing umalis sa kontrata matapos ang susunod na season kung nanaisin niya. Si Luka Doncic ay hindi pa gaanong nakaramdam ng matinding pressure dahil bata pa siya at marami sa kanyang mga kasamahan ay mga batang manlalaro rin. Gayunpaman, tiyak na may pressure para sa koponan na sa kasalukuyan ay nabuo na manalo na ngayon. Tumatanda na rin sina Kyrie Irving at Klay Thompson at maraming key role players ng Dallas ang may mga kontratang magtatapos na bago ang 2025-26 season. Nasa magandang posisyon sina Luka Doncic at ang Dallas Mavericks para makuha ang kampyonato ngayong gamit ang kanilang kasalukuyang roster. Pero hindi ito magiging madali. Ang Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves ay parehong magiging contender sa Western Conference at kailangang malampasan ni Luka Doncic ang kanilang mga batang superstars para makabalik sa NBA Finals.